Kamusta po kayong lahat? I'm Jolina Magdangal, welcoming you all sa nag-iisang programa ng bayan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito sa The Working President. Hatid namin ang magandang balita at proyekto ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. And speaking of good news, masayang tinanggap ni Pangulong Arroyo ang report mula kay Environment Secretary Jose Atienza Jr. na ang Metro Manila ay may compliance rate na ng 41% sa pagtatatag ng Materials Recovery Facilities o MRFs na layong bawasan ang problema sa basura pati na rin ang epekto ng global warming and climate change. Ayon sa DENR, pagsisikapan pa nilang itaas ang MRF compliance rate ng local government units sa buong bansa, which now stands at 14%. Alam niyo ba na sa pagsisimula ng liderato ni Pangulong Arroyo noong 2001 ay minus 10% lamang ang statistics na ito, kaya talaga namang naging malawak na ang awareness nating mga Pilipino sa matinding epekto ng global warming sa ating bansa. At isinulong na ng ating pamahalaan ang pagpapatupad ng anti-climate change programs. Kamakailan sinabi ni Pangulong Arroyo na we are ready for the economic rebound. Ito ay dahil sa kabila ng recession na lubhang nakaapekto sa may 2/3 ng mundo. Ang Pilipinas ay nanatiling matatag at nakaranas pa ng positive growth sa loob ng 34 uninterrupted quarters. Umangat ang ating ekonomiya ng 1.5% for the second quarter of this year kumpara sa 0.4% noong first quarter. Halos zero rin ngayon ang inflation rate na isa sa pinakamababa sa buong kasaysayan ng ating bansa. At bahagi ng patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya ang international engagements ni Pangulong Arroyo. Kamakailan lamang ay nagtungo siya sa Libya para makibahagi sa dalawang importanteng pagtitipon at nakipagkita sa ating mga kababayan doon. Alamin natin ang kabuang storya ng kanyang pagbisita sa Libya sa unang bahagi ng special report. Pinagdiwang ng bansang Libya noong September 1 ang ika-40 anibersaryo ng Al-Fateh Revolution o ang Great September Revolution. Taong 1969 nang mapatalsik ng grupong militar na kinabibilangan ni Gaddafi mula sa kapangyarihan si King Idris I. Nagtungo kamakailan lang si Pangulong Arroyo sa bansang Libya sa paanyaya ni Libyan leader Muammar al-Gaddafi para sa selebrasyon ng anibersaryo. Kasabay rin ito ang kanyang pagdalo sa isang special summit meeting ng African Union na kung saan tumatayong chairperson din si Muammar Gaddafi. Ang African Union ay may 53 members at ang pakipag-ugnayan sa mga bansang ito ay mahalaga sa Pilipinas. Africa is becoming more and more important to the Philippines. We are directly affected. Our energy security is directly affected by the peace and order in Africa. But even more than that, the safety and welfare of many of our overseas Filipinos are also affected by the peace and order of Africa, especially our seafarers. Isa ang Burkina Faso sa mga bansang suportado ang panawagan ng Pilipinas para sa kaunlaran at kapayapaan sa African continent. We have very excellent relations between our two countries. And although we belong to two different continents, we share the common aspirations of peace and development for our people. And the Philippines has a very large Muslim population, and that is another one of our common characteristics of our two countries. So we hope that Burkina Faso can support us in our aspirations in the organization of the Islamic Conference and our peace process in southern Philippines. Nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makapulong si Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa para palakasin pa ang trade and investment relations sa pagitan ng Pilipinas at Sri Lanka.
Pagtataguyod ng interfaith dialogue at anti-terrorism cooperation naman ang ilan sa naging paksa ng pakipagkita ni Pangulong Arroyo kay Pakistani Prime Minister Yusuf Raza Gilani. Pero naging makabuluhan ang bisitang ito ni Pangulong Arroyo sa Tripoli dahil kanyang nakasama ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Libya. Kinagagalak po namin na komunidad dito sa Libya, sa pamumuno ko po, ang pagdating ng ating Pangulo, kahit po kami nasa malayo, nung dumating po siya ng 2006, talaga pong napakaganda ang ibinunga ng relasyon ng Philippine-Libya. Ang paggalang sa kapwa sa mga manggagawang Pilipino, lalong nabigyan ng mataas na paggalang ang mga manggagawa dito. Kahit noon, mas lalo na ngayon, at lalo nang hihigit ngayon, ang hinahangad namin na dahil sa binigay niyang pagmamahal sa pagbisita niya dito sa Libya. I'm sure, nakakasiguro po ako na mas lalo ang ibibigay na pagmamahal, ang blessing ng Libya sa Pilipino sa pagdalaw niya dito sa amin. Ipinakilala sa okasyong ito ang iba't ibang grupong bumubuo sa PhilCol o ang Filipino Community Organization in Libya. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagtatapos ng 67 overseas Filipino workers at kanilang dependents sa 4 na training programs na ipinatutupad ng Philippine Overseas Labor Office ng Embahada. Ito ang mga training programs sa computer, culinary, dressmaking at cultural. Bukod sa dagdag kaalaman, ang mga pag-aaral na ito ay bahagi ng reintegration program ng pamahalaan para sa mga overseas workers kung sila'y babalik na sa Pilipinas. Kami pa ay nagpapasalamat sa POLO na nagbigay kaalaman sa aming mga manggagawa dito sa Libya bilang construction worker, na nakadagdag din sa amin ito pag-aaral sa computer na sa aming kaalaman. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagiging tapat at may kabutihang asal, hindi matatawaran ang sipag at kalidad ng trabaho ng mga Pinoy kapag sila'y nasa ibang bansa. Kaya, kahit narito si Ambassador Vicente, kayo ang mga tunay na embahador ng Pilipinas sa Libya. At hindi lamang ito, kundi lalong matimbang kayo sa ating bansa. Pinagdadarangal at pinapangahalagaan ang inyong sakripisyo at katapatan sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, at sa ating bansa. Ang maganda dito sa Libya, ang Pilipino rito is well respected ng host government at saka yung mga citizens dito. Alam niyo kung bakit? Because halos lahat ng nagtatrabaho rito ay professionals. Pero sa bawat bansang may Pilipinong manggagawa, may pinapalad at meron ding hindi sineswerte. Tulad ng mahigit 50 construction workers na hindi nabigyan ng sahod ng kanilang kumpanya kung kaya't sila'y umalis. Ngayon po, kami ay mahigit ng 2 buwan na stranded dito. Sana ang aming mga pamilya ay umintindi sa aming kalagayan ngayon. Sana po, mahal na Pangulo, tulungan mo kami na yung pangako na 2 linggo, sana po matuloy na kami na makakauwi. Sila ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa halfway house ng Labor Office sa Tripoli at umaasa sa pamahalaan para sa mabilis sa pag-ayos ng kanilang mga exit visas para makauwi na sa Pilipinas. Once they are with us, we always negotiated with the company. Now, ang company naman, ang maganda rito, we can always talk to the company. Although ang proseso ay mabagal, pero ang communication ay open. So, yun ang pinakamaganda sa pagsiseta ng problema pag ang communication ay open. Ang hindi lang mahirapan kami kung ang communication na talagang wala. Ayaw makipag-usap sa amin, yun ang problema.
kahit hindi po kami inuobliga ng OWA, buong puso po kaming tumutulong dahil kapwa Pilipino natin. Yan po ang isa sa aming hangarin, kaya nagtayo kami ng mga organization dito. Di lamang pansarili, di lamang sa namamatay, but also dun sa mga nawawalan ng trabaho na kailangan ng tulong ng kapwa Pilipino. Ipinahayag din ng Pangulo sa PhilCom meeting ang malaking tulong ng Libya sa Pilipinas pagdating sa pagdadala ng kapayapaan sa Southern Philippines at sa pagpapatibay ng relasyon sa ibang Muslim countries.